Kumusta? Magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So share ko lang po sa inyo ang mga posting na ibaon namin ngayon sa araw ito. So nadagdagan lang namin ng 500 ka posti. So yun po ang naibaon namin kasi 5 tao lang po kami mga ka-farmers. So dalawa ang nagbutas, dalawa ang nakakot, ako ang taga alignment, no? Parang magandang tingnan katulad nito yan. So ngayon pagkatapos namin ng merienda, nagpapatulong akong mag siksik ng lupa para matibay. So 5 lang po kami kasi ang iba mga ka-farmers na mga tauhan natin ay nandun sa kabilang farm, sa farm 1 natin, kasi nagpapaharvest tayo doon ng talong at ampalaya, and then may kunti pang kamatis. So ang iba nandito. So siniksik naman mga ka-farmers parang matibay, no? So dalawang earth auger ang aming ginagamit sa pagbutas. Ibali ko nang isa mo pahinga, papalitan ko pahinga ang isa naman. So yun lang din ang tatlo ay dalawa. Yung isa kaya sama natin at saka yung isa sila ang naghakot ng pusti. And then sa kabila nalatagan na lahat. Andito lang ang wala. Kaya yung mga kawayan na naputol namin dyan ay kinalat nila. So hindi pa tapos, may 6 pa na linya dyan na postin, no? Nasa 200 pa kapin mga ka-farmers. Mga 240 ata. Kasi ang diretsuhan 5. So tag 43. So ang 5 sa tag 40, 200 na. 215. May dalawang maiksi. Nasa mga 250, 260 siguro. So bukas asahan natin hanggang sa kumakain tayo sa umaga, matatapos na namin to. And then pagkatapos namin sa umaga, lipat na kami dyan. So ito mga ka-farmers ang maganda natin gawin pagkatapos natin butasan, hulugan ng mga puste, no? And then siksikin. I-align siya mga ka-farmers parang magandang tingnan. Yung mga baluktot kailangan silang parang magkasabay, no? Yan, no? Kasi ganyan ang tsura sa kawayan. So maganda siya, uniform ang kanyang So napakatuwid, no? So dito naman, yan, tingnan nyo, yan. So madaling salita, kahit saan tayo tumingin mga ka-farmers, pwede doon tingnan natin, sobrang tuwid. Dini naman banda, yan. So yun lang po ang ating technique o diskarte. So kailangan siksikin natin ang lupa, no? Parang matibay. Yan. Yan ang mga kawayan. So yun ang ating pusti sa ampalaya. So araruhin pa natin 'to mga ka-farmers, no? Gamit ang tiller para yung mga damong na sumibol ay mamamatay pa. So sa linggo, bukas at saka sa sunod na araw matatapos na siguro namin ang pag-install din ng mga puste. So lilipat kayo sa talong. So ibid pa natin ang talong bago natin lagyan ng mga puste. O pwede naman lagyan ng puste bago ibid. So mas maganda ibid para makapaglagay pa ng mulching bago ang puste. So yan po mga ka-farmers. Yan, siniksik sila, tumingin sila papunta doon, tumingin papunta doon, parang magandang tingnan ang ating mga poste. So yan po ang ginagawa mga ka-farmers sa ating mga tauhan kasama natin. So ayan, nagdala ako ng isang linya. Ayan, katatapos lang. And then parang makapag-update kung ano na ang mga ginagawa namin. Ayan, sumaglit tayo, gumagawa ng mga content. So kung gusto mo mga ka-farmers, no, na matutunan ang ganitong setup ng poste, mabilis lang. Imagine 5 lang po kami, and then 500 ka poste. Ibinaon pa namin pinakamababaw, 2 dampal ay malapit mang magtatlo. So dahil ang adobe ang ilalim, hindi uniform ang pagkabaon sa poste. Ang taas ng ating poste mga ka-farmers ay nasa 8.5 feet. Para kung magbahaon tayo 2 feet o kapin, nasa 6 kapin ang ito ang tama. Yan.
So nasa mga 7 ata siguro to. So sa 6.5 hanggang din siguro. Hanggang sa maabot ko din natin i-install ang tie wire. No? Nasa mga 6.5 feet. So kung may taong matangkad na mga 6 feet, hindi pa din siya sasabit sa tie wire. Tapos yung gitna kailangan pa natin to daanan ng traktora, trailer. Then ang lupa ihagis sa papunta sa puno ng ampalaya kasi ang linya papunta doon. Yan ang linya natin, papunta doon, And then kahit doon tayo tumingin, yan. So napakaganda, napaka-align mga ka-farmers. So kahit saan tayo tumingin, kahit dini, palikuran. Yan, hindi pa namin na-align sa baba. Pero maganda ng tingnan mga ka-farmers. So ngayon, ito ang aming ginagawa. Sinisiksik namin ang lupa. Parang matibay sa ang ating mga poste. Kasi ang Luzon, lalo na sa Batangas, ay daanan po ito ng bagyo. So pag mabagyo tayo mga ka-farmers, kawawa ang ating tanim, dapa. So ito, para hindi magsisi sa huli, binabaon na lang natin ang malalim. Buo to na kawayan. So yung mga buo na kawayan mga ka-farmers, pwede natin ito makinabangan, no? Pinakamababa sa na-experience ko, 2 taon. So meron na tayong 2 taon yung sa kabila. Ayan, napakinabangan pa natin, no? So tataniman natin ng ampalaya. Ayan ang mga ka-farmers, Siniksik po nila ang lupa sa poste parang matibay. So pwede nyo to gayahin mga ka-farmers. So sinukatan lang natin sa gilid, and then yung tanse o lubid na number 5, and then nilagyan ng palatandaan, at saka yun ang pinapatamaan natin. Kaya kahit saan tayo mga ka-farmers lumingon, sobrang ganda tingnan, napaka-align po. So gilid lang, sinukatan natin ng kawayan simula dyan papunta so doon sinukatan natin sa gilid, doon sinugatan, tapos tinali na lang diretso sa kawayan ang lubid, tapos din tinatali. So sobrang straight siya tingnan mga ka-farmers, simula dyan papunta doon. So yun po, ang kalabasan, napakagandang tingnan. Okay, so yun lang siguro ang may share at may update ko po sa inyo sa hapong ito mga ka-farmers, kasi may gagawin pa po, So bago tayo magtapos, mega love shoutout po sa lahat nating mga subscriber, mga viewers, sharer at commentators. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po. Bye bye and God bless. So kung may mga katanungan man po kayo, huwag kayong manghinayang magtanong, paki-comment na lang sa mga tanong ninyo, kasi pag makita at mabasa ko mga ka-farmers, sasagutin natin ang inyong mga tanong. So tungkol lang po sa aking natutunan, So pag hindi ko masagot, pasensya na po mga ka-farmers. So kung na-experience ko din, tapos nasolusyonan ko, yun lang siguro ang pwede kong maisagot sa inyo, lalo na sa problema natin sa mga fisting insekto sa ating mga pananim. So yun lang siguro mga ka-farmers, ang ma-share at maibahagi ko sa inyo sa hapong ito. Hanggang sa muli, ako na po magpapaalam. Bye bye and God bless, at mabuhay ang magsasakang Pilipino. Thank you for watching.